Okay, isang mapagpalang araw sa lahat. So, maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Okay, Jane, pamunuan mo ang panalangin. Amen. Okay, magandang umaga sa lahat. Okay, so bago kayo magsiupo, maaari bang pulutin ninyo ang mga kalat sa ilalim ninyong upuan at ihanay ng maayos ang inyong mga upuan. Kung tapos na, maaari na kayong magsiupo. Okay, ngayon, so bago natin simulan ang ating talakayan, maaari nyo ba akong bigyan ng isang salita na maaaring maglalarawan sa kung ano yung tinalakay natin noong nakaraang araw. Okay, so since marami ang gustong sumagot, pwede bang magsitayo ang lahat at pumunta dito sa pisara at isulat kung anong salita ang mailalarawan mo sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo. And 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, magaling. Nagagalak ako na marami kayong naisulat na mga salita. Ibig sabihin, marami din kayong natutunan at natutuhan doon sa tinalakay natin noong nakaraang linggo. So ngayon, bago natin simulan ang ating bagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. So sa gawain ito, okay, umarap muna dito sa screen. Makinig ng mabuti. Okay, handa na ba kayo? Okay, so tingnan nyo lamang yung kung ano yung nasa screen. So tingin niyo ano ba yung nakikita niyo sa screen? Tama! Ito ay mga uri ng hayop. So, pero sa gawain ito, kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at isulat ninyo sa inyong kwaderno kung ano ang mga uri ng hayop na nakikita ninyo sa ating screen. So, mamaya, malalaman ninyo kung ano nga ba yung gagawin natin mamaya sa isinulat ninyong mga uri ng hayop. Ngayon, tapos na bang magsulat lahat? Okay. So, may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Okay, Jane. Uri ng hayop. Pwede, pero ang tatalakayin natin ngayon ay isang uri ng panitikan. Okay, Jose. Tama. Ang ating tatalakayin ngayon ay nagpapatungkol sa pabula. So, ating alamin kung ano nga ba ang pabula. Okay, pakibasa. Okay, tama. So, ang pabula ay isang uri ng kwento na kung saan yung mga tauhan ay mga hayop. So, ibig sabihin, yung kwento sa pabula ay hindi literal. Pero, yung mga hayop ay may katangian kagaya ng isang tao. Ito ay karaniwang nagpapakita ng mga katangiang tao tulad ng katamaran, katapangan, kabutihan, karunungan, at iba pang mga katangian na siyang tinataglay ng isang tao. Ito rin ay nagbibigay ng aral o leksyon sa tao na siyang sumasalamin sa tunay na nangyayari sa paligid. So, sa pamamagitan ng pabula, nagpapahiwatig ito ng mensahe. Ito ay may kubuluhang aral na ibinibigay sa mga mambabasa. Okay, ngayon, upang mas malawak nating or mas malalim ninyong maintindihan kung ano nga ba yung pabula, meron akong hinanda dito na dalawang uri ng pabula. Ay, hindi uri. Dalawang halimbawa ng pabula. Ito ay ang hatol ng kuneho. Ngayon, humarap lahat sa screen at sabay-sabay ninyong basahin kung ano ang nasa screen. Okay? In 3, 2, 1. Okay. Okay. So, magaling. Nagustuhan nyo ba yung kwento ng ang hatol ng kuneho? Alright. Oo nga. So, may mga bahagi doon na nakakatawa. Pero, masasabi naman talaga natin na ito ay may aral na siyang mapupulutan talaga natin ng leksyon sa buhay natin. Ngayon, para mas lumalim pa yung mga ideya ninyo kung ano nga ba yung pabula, ito naman ay
galing sa Pilipinas. Kanina yung Hatol ng Kuneho ay galing sa Korea na isinali ni Vilma si Ambat. Pero ngayon, lumusog naman tayo doon sa pabula na mula sa Pilipinas na pinamagatang Nagkamali ng Utos. Okay, pakibasa. Okay. Okay. Dahil tapos silang basahin, magkakaroon na tayo ng gawain. Handa na ba kayo? Okay. Dahil handa na ang lahat? Okay. So, kumuha ng isang buong papel para sa inyong gawain. So, para sa inyong gawain, kumuha ng isang buong papel at yung gagawin ninyo ay susulat kayo ng isang halimbawa o ng orihinal na akda ng pabula sa loob lamang or binubuo lamang ito ng 100 salita. So, maliit lang. So, yung gagawin ninyo, gagawa kayo ng sarili ninyong pabula. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minutes para tapusin ang gawain ito. So, mahigpit na pinagbabawal yung pagkokopya ng akda sa iba. Pagkokopya sa ibang akda rather. So, gawin ninyong makabuluhan at gawin ninyong original, yung galing talaga sa inyo. So, maaari ninyong pagkunan ng inspirasyon yung sarili ninyong karanasan para sa paggawa ng pabula. So, ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 15 minutes para tapusin ang isang gawain. May katanungan pa ba? Okay. So, maaari na kayong magsimula. Okay. Dahil tapos na ang 15 minutes or 15 minuto, ipasa ninyo ang lahat ng papel dito sa harapan. And a count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, maraming salamat. So, may mga papel pa ba dyan sa likod? Okay. At dahil wala na, magkakaroon na naman tayo ng isang gawain na kung saan mas mapapalawak pa yung kaalaman ninyo tungkol sa pabula. Ngayon, upang mas mapalawak pa ninyo ang inyong pananaw tungkol sa pabula, may gagawin tayo. So, kanina sa ating buong gawain na kung saan nagpa-scale ako dito ng larawan na kung saan nagpapakita ng iba't ibang uri ng hayop, na kung saan nagsulat kayo or naglista kayo sa kwaderno ninyo kung ano yung mga uri ng mga hayop, di ba? Tama? Okay, so yung gagawin ninyo, pipili kayo ng isang hayop doon na siyang sumasalamin sa inyong sarili o siyang maihahalin tulad mo sa iyong sarili. Isang hayop na siyang nagtataglay ng mga katangian na may katulad na katangian na taglay mo bilang isang tao. So, iguguhit niyo ito sa isang bond paper. So, meron ako ditong bond paper. So, bawat isa na mag-aaral ay bibigyan ko ng isang bond paper. So, dito sa bond paper ninyo, iguguhit kung ano yung napili ninyong isang hayop na mailalarawan or maisasalamin ninyo sa inyong mga sarili. So, dito sa ibabang bahagi, sa itaas na bahagi, ay dito nyo iguguhit kung anong hayop yung napili ninyo. At dito naman sa ibaba, yung paliwanag kung bakit ito ang napili ninyo. Paliwanag ba? May katanungan. Okay, at dahil wala ng katanungan, maaari na kayong magsimula at bibigyan ko lamang kayo ng 10 minutes or 10 minuto para tapusin ang gawain. Maaari na kayong magsimula. Okay, so, dahil tapos na ang lahat, pakipasa na inyong mga papel dito sa harapan. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nandito na ba lahat ng mga papel? Maraming salamat. Ngayon, may natutunan ba kayo sa ating mga gawain? Mahusay, Jane. Okay, so sa pabulang ating binasa, marami talaga tayong matutunan ng mga aral mula sa iba't ibang kwento or pabula mula sa Korea at maging sa Pilipinas. Ngayon, upang
malaman natin kung or mas maliwanagan tayo kung ano nga ba yung tinalakay natin mula dun sa dalawang pabula na ibinahagi. Dito sa harapan, meron tayong isang pag-recap sa ating gawain. So, bumarap dito lahat. So, ngayon, para sa inyong gawain, para sa ating, bago tayo magtapos, sino bang makakapagbahagi kung ano nga ba yung kaibahan ng binasa ninyong mga pabula? Una ay yung ang hatol ng koneho at ng nagkamali ng utos. So, ngayon, sinong gustong sumagot? Okay, Jose, pumunta ka dito sa harapan at isulat dito sa pisara kung ano nga ba yung pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawa. Sino pang gustong sumagot? Okay, at dahil marami ang gustong sumagot, magsitayo ang lahat at pumunta dito sa harapan at isulat sa pisara kung ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga pabulang ipinabasa. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, magaling. So, nakakataba ng puso na marami kayong naisulat dito sa pisara dahil talagang alam niyo kung ano nga ba yung tinalakay natin, pati yung pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang pabula ang ating tinalakay. So, bigyan ng 5 palakpak ang mga sarili. Okay. So, ngayon, handa na ba kayong lahat? Kumuha ng isang kaapat na papel para sa ating pasulit. Maikli lamang ito. Okay, may papel na ba ang lahat? Okay. Marap na dito sa pisara. Para sa unang bilang. Anong anyo ng panitikan ang tinuturing na isa sa mga sinaunang panitikan sa daigdig noong ika-5 at ika-6 na siglo bago si Kristo at gumamit ng hayop bilang tauhan sa kwento? Sulat ang tamang titik sa inyong mga papel. Pangalawa, saang bansa nagmula ang pabulang hatol ng koneho? A. Korea, B. Japan, C. Pilipinas, D. Canada. Number 3, saang bansa nagmula ang pabulang nagkamali ng utos? A. Korea, B. Japan, C. Pilipinas, D. Canada. Number 4, ang mga sumusunod ay mga uri ng hayop na makikita sa pabulang ang hatol ng koneho maliban sa A. Aso, B. Koneho, C. Lion, D. Baka. Panglima at ang panghuli, sino sa mga sumusunod na tauhan ang bida sa pabulang ang hatol ng koneho? A. Aso, B. Koneho, C. Lion, D. Baka. Okay, tapos na ba ang lahat? Pag-ipasa ng papel, sa loob lamang ng 5 segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nandito na ba lahat ng papel? Alright. Okay, so bago tayo magtapos, pakihanay muna ng inyong mga upuan. Okay, magsiupo ng maayos. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, kung naalala ninyo kanina, pinagawa ko kayo ng isang maikling pabula na binubuo ng hindi bababa sa 100 salita. Yung takdang aralin ninyo, ang gagawin lamang ninyo ay i-revisahin ito, pagandahin ito, at kung ano pang gusto ninyo idagdag o bawasan. So, yung gagawin ninyo ay i-revisahin ninyo ito at pagandahin yung pabula. At ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Pero, laging tandaan na mahigpit na ipinagbabawal yung pagkopya ng ibang akda. Kinakailangan yung originality. So, kinakailangan original na isinulat ang pabula. So, nakadepende yun sa inyo kung paano nyo pagandahin. Basta, yung isinulat ninyo ay re-revisahin ninyo sa kung paano nyo gusto ipahatid yung mga mensahe ninyo para mas maging maganda upang mas magkaroon kayo ng mas mataas na oras para buuin ang inyong pabula. So, narito ang ating pamantayan sa pagbuo ng pabula. Makinig ng mabuti. Una ay ang pagbuo ng banghay 30%, aral 30%, orihinalidad
20%, at pagkamalikhain, 20%, kabuuan, 100%. So, may katanungan pa ba? Okay, so kung wala na, pakihanin ng maayos ng inyong mga upuan. Pakipulot ng mga basura sa ilalim. Okay. So, paalam sa lahat.